Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Kailan yung pagkakataon na pakiramdam mo kulang na kulang ka? Kung anong meron sa'yo, kulang. Minsan may lumapit sa akin na bagsak na bagsak. Sa tingin ko pa lang malaki ang problema. At gusto niyang magpa-advise sa akin. Counseling kumbaga. Yung oras na yun ay hindi ako handa. Wala akong alam. Wala akong may ibibigay. Wala akong pera. Wala akong mga bagay na may ibahagi sa kanya. Pero merong isang bagay na pwede kong gawin. Ano yun? Ibigay ang aking oras. Makinig sa kanya. At yun nga ginawa ko. Dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko, ako'y nakinig lang. Naupo sa tabi niya at hinayaan ko lang siya na magsalita. Alam nyo, dito ko nakita na kahit kakapiranggot ang meron ka, kung ito ay ibabahagi mo, merong magandang mangyayari dahil gagalaw ang Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang pagpaparami ng tinapay at isda. Nagmilagro ang Diyos sa libo-libong mga tao. Sila ay gutom sa espiritual, kaya ayaw nilang umalis sa Diyos, kay Jesus. Kaya nung sinabi niya ng mga alagad niya na pauwi na lang sila, sabi ni Lord, wag. Ano bang meron kayo dyan? Merong bata na merong 5 tinapay at 2 isda. At ang ginawa ni Jesus ay pinarami niya ito at lahat ay nabusog at meron pang sobra. Dito natin makikita na ang milagro ay hindi nagsisimula nung pinarami ni Jesus yung offer nila, yung pagkain. Ang milagro ay nagsimula nung merong isang bata na nagbahagi ng kakapiranggot na meron siya. So ganun din tayo. Kung anong meron tayo, kahit sa tingin natin ay napakaliit lang, kung ibabahagi natin ito, dito nakakagalaw ang Diyos. Kung meron kang maliit na panahon, meron kang maliit na pagpapatawad, meron kang maliit na pagpapasensya, maliit na kabutihang loob, kung ito ay ibinabahagi natin, dito nakakagalaw ang Diyos. Dito nakakagawa ng milagro ang Diyos sa buhay natin. Kaya kapatid, anuman meron ka ngayon, huwag mong maliitin. Sabihin mo, Lord, ito lang ang meron ako. Pero dahil dito, alam ko na gagalaw ka at gagawa ka ng paraan. Kaya kapatid, ang hamon ng Diyos sa akin ngayon ay, ano bang tinapay meron ka? Meron kang tinapay na kokonti lang na nasa sayo. Maaaring hindi tinapay na pisikal, kundi, yun nga, yung pagpapatawad, yung kabutihan, yung oras, yung pagpapasensya, yung kaligayahan, yung kagalakan, kung ito ay binabahagi natin sa iba, ang Diyos ay nakakagalaw at nagagamit niya tayo para maging daluyan ng biyaya ng Diyos at kagalingan para sa iba. At nawa, tayo ay maging daan ng kanyang pagpapadama ng kanyang pagmamahal. Kung nagustuhan po natin ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. At isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. And God is good.